Welcome sa part 2 ng ating mga sulit na phones sa Shopee ngayong 11/11. If ever na hindi nyo pa napapanood yung part 1, nandyan yung link sa description box sa baba kung saan napag-usapan natin doon yung 4 na phones at isang tablet na magiging discounted pa yung presyo sa 11/11 sale sa Shopee. Kaya kasama sila sa sulit list natin. So ito naman yung part 2. Meron tayong 4 na phones ulit dito. Tecno Spark Go 2, Tecno Spark 30C, Tecno Pova 7 at yung bagong itel Super 26 Ultra. At kagaya dun sa first part ng video na to, nandyan yung basket icon ng Shopee na kapag clinic nyo, lilitaw yung list ng mga phones na pag-uusapan natin sa video na to para makita ninyo yung updated pricing at makapag-add to cart na rin kayo agad-agad. So, i-breakdown natin yung specs ng bawat isa sa mga phones na to at i-share ko na rin sa inyo yung mga updated na benchmark scores pati na rin yung battery performance ng mga phone na to para mag-idea kayo bago nyo orderin. So, umpisahan natin. Unahin natin tong Tecno Spark Go 2 na may presyong 3,769 pesos para sa 364GB na variant. Pero kung gusto niyo na mas mataas, 4,256, 4,899 naman yung presyo. Pero yung pag-uusapan nating unit ngayon ay 364GB. Okay, so ito na yung ating Spark Go 2. So, makikita nyo naman na maganda yung design niya. Highly recommended ko itong puti ko. Ako lang naman yung tatanungin ninyo. At yung design niya medyo familiar. Mukha na namang iPhone yung pagkaka-design nila dun sa camera module. Tapos matte finish siya. Hindi masyadong halata yung mga smudges tsaka fingerprints natin. Pero meron pa rin kayo makikita kung hindi kayo gagamit ng case. Mabuti na lang may kasama ng case at saka pre-installed na screen protector itong phone na to out of the box. So itong Spark Go 2 ay merong IP64 na rating. So dust and splash resistant siya. Kung matalsik ka ng tubig, walang problema. Hindi agad-agad papasukin. At drop resistant pa siya up to 1.5 meters. So matibay guys yung phone na to kahit mura lang. At isipin nyo sa ganitong presyo, stereo speaker sa tayo. So mas magiging immersive at enjoyable yung panonood natin ng movies dito or TV series, pati na rin pakikinig ng music. Tapos conventional fingerprint scanner yung inilagay dito ng Tecno, which is good. Kita nyo naman, sound dampi, talagang ma-unlock na agad yung phone natin. Napaka-reliable palagi. At ang good news pa dyan, yung kanyang SIM tray ay merong micro SD card slot. So ma-expand pa natin yung internal storage. Tapos dual nano SIM na rin siya. Pagdating naman sa display, naka 6.67-inch IPS LCD tayo dito na 720p resolution at merong max refresh rate na 120Hz. So para sa ganitong presyo, nakakabilib na 120Hz pa yung naging refresh rate natin. Pero syempre, hindi ganun kalino compared sa mga 1080p. At isa pa sa dapat ninyong expect, hindi proportion yung ating bezels at medyo makapal din, lalo na dito sa baba. Pero nakakalungkot na yung ating wideband security dito, level 3. So, standard definition lang yung mape-play natin kapag nag-stream tayo sa Netflix. Ngayon, pagdating sa performance, itong Tecno Spark Go 2 ay naka-Android 15 na out of the box. Unisoc T7250 na chipset na inirelease noong 2024 lang. Naka LPDDR4X na yung ating RAM at eMMC 5.2 naman yung ating internal storage. At least magkakaroon tayo ng idea na hindi natin dapat expect na magiging sobrang snappy yung performance ng phone na to kasi nga eMMC lang. Tapos, 1 to 2 years lang yung pwede nating expect na updates pagdating sa security patches. Pero pagdating sa major Android upgrades, medyo unlikely po, medyo hindi tayo sure na makakatanggap pa ng ganong updates itong Spark Go 2. So kung Android 15 to ngayon, malamang sa malamang, doon na lang talaga siya. At pwede pa nating dagdagan yung RAM niya gamit yung MEMFusion na up to 3GB. Pero tingnan natin kung ano yung epekto niyan sa performance. Ito yung Antutu score natin kapag hindi natin ginamit yung MEMFusion. 349,056. Pero nung ginamit na natin, tumaas, naging 360,181. So may tulong dito sa Spark Go 2 yung MEMFusion kung gagamitin man natin. 5,000 mAh naman yung battery capacity natin dito na capable sa 15 watts na charging. At tingnan nyo naman yung SOT na nakuha natin sa PCMark. Ang taas din guys kahit papano kasi 15 hours, 22 minutes. So sa isang charge, malaki po yung possibility na magtagal na yung phone na to sa buong araw. Ngayon pagdating sa camera, 13 megapixels yung main shooter natin tapos yung kanyang selfie camera naman ay 8 megapixels. Pero nakakabilib dito sa Spark Go 2 kahit napakamura ng presyo nito, kaya pa rin mag-shoot nito ng 2K 30fps dito sa selfie camera, pati na rin dun sa rear camera. At pagdating sa quality, hindi ako masyadong magre-reclam kasi hindi mukhang webcam yung quality. Maliwanag siya guys. At okay yung ating texture, hindi mukhang artificial. So kung sakaling gagamitin natin to for vlogging o kaya mga TikTok videos,
okay na okay po yung quality. Sunod sa list natin na itong Tecnospark 30C. Pero gusto ko kayo i-remind guys na hindi na po ito available sa Shopee dahil meron ng 40C. Pero malaki po yung pagkakapareho ng 30C at saka ng 40C. So itong Tecnospark 30C ay same yung chipset, same yung charging speed, at same yung display sa Tecnospark 40C. Mas malaki lang po yung battery ng 40C, 6,000 mAh. Etong 30C ay 5,000 mAh. So expect natin na ganun din yung makukuha nating mga benchmark scores sa 40C at dito sa 30C. So tingnan natin yung presyo ng 40C. So itong 40C na 4128 ay may presyong 4,275 pesos. And again, pwede nyo i-click yung basket icon dyan sa may baba ng video para makita ninyo yung updated pricing. So ito guys yung ating Spark 30C. Yan. So makikita ninyo sa display, halos walang pinagkaiba dun sa GoTo. Pero kapag tinignan ninyo yung likod, tingnan nyo naman, mas premium yung itsura. Kasi bilog yung ating camera module dito. Mas hindi siya kapitin ng smudges at fingerprints compared dun sa Spark GoTo kanina. Pero hindi naman to comparison. At least may idea lang kayo kung ano yung ma-expect ninyo sa likod nitong Spark 30C. So, hindi siya kapitin ng smudges, mananatiling malinis tingnan yung phone na to kung sakali man ay hindi tayo gagamit ng case. Pero kagaya dun sa Spark GoTo, meron din tong kasamang case at saka pre-installed na screen protector out of the box. So, itong Spark 30C ay merong IP54 na rating, so dust and water resistant na rin siya. Pero dun sa 40C, IP64 na po yung rating. At kagaya sa Spark GoTo kanina, meron din tayo ditong dedicated na micro SD card slot. Pero compared dun sa Spark GoTo kanina na naka-dual speakers, itong Spark 30C ay naka-stereo speakers naman. So mas maganda po yung stereo speakers compared sa dual speakers kasi pag dual speakers, mono yung sound pareho. Hindi po left and right. Hindi nakaseparate yung left and right na content. Pero dito, dahil stereo speakers, nakaseparate. So, mas immersive siya compared sa dual speakers lang. So, ulitin ko, mas okay po yung speakers dito sa Spark 30C. At napaka-responsive din guys ng kanyang conventional na fingerprint scanner kasi isang dampe, talagang ma-unlock agad yung phone natin. Ngayon pagdating sa display, 6.67 inch din yung size, IPS LCD, 720p din yung resolution at 120Hz din yung max refresh rate. At kagaya dun sa Spark GoTo, makapal din po yung bezels natin, lalo na dun sa may bandang baba. Pero para sa akin, mas okay po yung timpla ng kulay dito sa Spark 30C compared dun sa GoTo kanina. At isa pang good news, tingnan nyo naman yung wideband security natin dito sa Spark 30C ay level 1, so makakapag-play tayo ng Full HD sa mga streaming services kagaya ng Netflix. Ngayon pagdating naman sa performance, naka-Android 14 tayo dito sa 30C, pero dun sa 40C, Android 15 na out of the box. Helio G81, yung ating chipset dito sa 30C at ganun din sa 40C. LPDDR4X yung RAM natin at eMMC 5.1 din yung ating internal storage. At kagaya din dun sa Spark GoTo kanina, 1 to 2 years din yung security patches na pwede natin i-expect dito sa phone na to. Pero pagdating sa major Android upgrades, medyo hindi tayo sigurado. Walang dineclare yung Tecno pagdating dyan. So kung Android 15 na to, ganun din. Android 15 na talaga. Mas mataas yung ating memfusion dito kasi up to 4GB. So, pwedeng maging 8GB in total yung ating RAM. Pero kagaya dati, tingnan natin yung epekto niyan sa performance. Ito yung Antutu score natin kapag naka-off yung memfusion. 371,854. Pero nung ginamit ko na, bumaba. Naging 369,611. So, hindi naman ganun kalayo yung difference. Pero if ever na talagang kailangan natin ng mas mataas na RAM, pwede naman nating gamitin pero expect nyo na medyo, konti, bababa yung kanyang performance. Ngayon pagdating naman sa battery, 5,000 mAh yung capacity natin dito pero 18 watts na yung charging speed. Medyo mas mababa yung nakuha nating SOT dito kasi 11 hours and 12 minutes lang. At pagdating naman sa camera, 50 megapixels yung ating main shooter dito which is parang naging downgrade pa sa 4060. 13 megapixels na lang sa 40C. Pero yung ating selfie camera, same din, 8 megapixels. Dito naman sa Spark 30C, pwede tayong mag-shoot ng 2K 30fps sa selfie camera. So maganda yung selfie camera natin dito kasi mas true to life yung kulay natin, yung skin tone natin mas maganda dito sa 30C compared dun sa Spark GoTo kanina. Nabilib ako actually. Okay, so dito tayo sa pangatlo, ito namang Tecnopova 7. So ang current price ito sa Shopee ay 8,149 pesos para sa 8 to 56
gigabytes. And again, nandiyan yung basket icon sa may bandang ibaba ng video para makita ninyo yung updated pricing. I-click nyo na lang. Sobrang ganda guys ang design itong POVA 7. Kita nyo naman, mas futuristic siya compared dun sa dalawang phone na nauna. Ayun, color gold din dito sa atin. Matte finish din, hindi kapitin masyado ng mga smudges at ng fingerprints. At naka-mecha yung design niya. Talagang futuristic guys. Yung camera module niya, kakaiba din. Pero meron din tayo ditong free case at saka pre-installed na screen protector out of the box. Tapos itong POVA 7 ay merong IP64 na dust and water resistant rating. So, hindi din to papasukin agad ng ulan kung sakaling gamitin natin to sa labas tapos biglang umulan o kaya habang naghuhugas tayo ng plato or naglalaba. So, pwede siyang gamitin sa mga ganong scenario. At good news ulit, expandable yung ating storage dito sa POVA 7 dahil meron tayong dedicated na microSD card slot at dual nano SIM. Yun nga lang, hindi proportion yung ating bezels dito at makapal talaga yung kanyang bezel dito sa baba. Tapos medyo mabigat din guys tong phone na to. Yun yung isa sa mga mapapansin niyo kapag hinawakan nyo na. Pero may reason naman kasi 7,000 mAh yung battery capacity nito. Ngayon pagdating sa display, 6.78 inch naman yung size natin at naka-AMOLED Full HD Plus resolution. So mas advanced yung ating display dito sa POVA 7 at 120Hz na yung ating max refresh rate dito. Mas maganda rin yung color reproduction compared dun sa dalawang nauna kasi syempre nga mas mataas yung presyo nito. So mas mag-enjoy tayo pagdating sa media streaming. At speaking of, yung wideband security natin dito ay level 1 at Full HD yung ating max playback resolution. So talagang mag-enjoy tayo pagdating sa media consumption. Ngayon pagdating sa performance, naka-Android 15 na tayo dito out of the box. Hilo G100 yung ating chipset. Tapos LPDDR4X na yung ating RAM at UFS yung ating internal storage. So mas mabilis compared dun sa dalawang nauna. At dapat naman kasi mas mahal talaga to. Yun nga lang, kagaya nung naunang dalawa, 1 to 2 years lang din yung security patches na pwede nating expect dito. Pero pagdating naman sa Antutu score, mataas-taas yung nakuha natin kasi 574,393. Yan ay kung hindi natin gagamitin yung MEMFusion na up to 8 GB. Pero kapag ginamit naman natin, 568,624 na lang yung ating score. So medyo bumaba, mas bumagal yung performance nung ginamit ko na yung MEMFusion. At gaya na sinabi ko kanina, yung battery natin dito sa POVA 7 ay 7,000 mAh at sa test ko sa wildlife stress test, after nung mahabang test na yon 2% lang guys yung nabawas sa kanyang battery. So expect natin na magiging maganda yung performance ng phone na to the whole day. Ngayon pagdating naman sa camera niya, 108 megapixels yung main shooter natin, tapos yung selfie camera naman 8 megapixels. 2K 30 FPS din yung pwede nating ma-record dito sa selfie camera nitong Tecno POVA 7. So pwede rin gamitin for vlogging at sa mga TikTok videos natin. At kita niyo naman yung skin tone natin, mas realistic. Kitang-kita yung mga wrinkles tsaka yung hibla ng buhok natin. So hindi ganun ka-soft yung quality. So again, pasadong-pasado po. At ang huling pag-uusapan natin ay itong latest na ITEL Super 26 Ultra. So disclaimer lang, habang ginagawa ko itong video na to, hindi pa available to sa Shopee Philippines. So hindi ko may papakita yung mismong presyo sa Shopee, pero ang SRP nito talaga ay 8,499 pesos. At most likely hindi naman yung maging presyo sa Shopee Philippines. Pero sa 11/11, malaki po yung possibility na bumaba yung presyo ng phone na to. Ngayon itong ITEL Super 26 Ultra ay naka IP65 na rating, so dust and water resistant na rin siya. Tapos drop resistant pa up to 1.5 meters. So matibay po yung phone na to, kahit manipis lang, kung mabagsak man natin, hindi agad-agad mababasag. Tapos rainproof touchscreen na rin to. So ibig sabihin kahit basang-basa yung display, pwede pa rin nating magamit at magiging responsive pa rin siya kagaya kapag hindi siya basa. Yun nga lang, single pharynx speaker lang tayo dito. Medyo nakakahiya yun compared dun sa naunang tatlo. Ngayon pagdating sa display, naka 6.8 inch tayo dito, curved AMOLED na 1.5K yung resolution at 144Hz yung max refresh rate. At hindi pa nagtatapos dyan, Corning Gorilla Glass 7i na at aabot ng 4,500 nits yung peak brightness. Ganun po katindi itong Super 26 Ultra. Kahit mura lang, hindi basta-basta yung specs ng kanyang display. At pagdating pa sa kanyang wideband security level, level 1 po tayo dito kaya makakapag-play tayo ng Full HD content. So talagang may-utilize natin yung magandang display at magandang specs ng phone nito. Ngayon pagdating sa battery, 6,000 mAh yung ating capacity, 18 watts yung ating charging speed. Ngayon, kapag ginamit natin yung MEMFusion, 12 hours, 55 minutes lang yung SOT na nakuha natin.
Pero kung hindi natin gagamitin yung Memfusion, 15 hours guys and 3 minutes yung nakuha natin. Ngayon pagdating sa performance, naka-Android 15 na tayo dito, Unisoc T7300 yung ating chipset, 8GB na LPDDR4X yung RAM natin, at UFS 2.2, 256GB naman yung ating internal storage. Wala rin dineclare yung ITEL kung gaano kahaba yung software support na ibibigay nila dito sa Super 26 Ultra, pero may sinabi silang 6-year fluency, pero hindi naman yung equivalent sa software support. So, ayun lang, kung okay lang sa inyo na 1 to 2 years lang yung matanggap ninyong security, edi okay. Pagdating naman sa Antutu scores, ang nakuha natin nung naka-off yung Memfusion at nakapasok sa game space yung Antutu 698,478. Mataas na yan para sa ganitong presyo. Pagdating naman sa kanyang camera, 15 megapixels yung main natin, 2 megapixels sa depth sensor, at 32 megapixels naman yung ating selfie camera. 2K 30 FPS din yung pwede po nating ma-record sa selfie camera nitong Super 26 Ultra. Ewan ko, parang mas okay yung kulay nito compared dun sa mga noon ng phone na na-test natin sa video na to. Pero okay guys, ano masasabi nyo? So ito guys, yung 4 na phone na napag-usapan natin sa video na to na pwede ninyong mabili sa discounted na presyo sa paparating na 11/11 sale sa Shopee Philippines. So again, nandyan yung basket icon sa ibaba ng video na to. I-click nyo lang yan para lumitaw lahat ng updated pricing ng 4 na phones na napag-usapan natin ngayon. At dyan na rin kayo pwedeng mag-order para mas makuha ninyo sa mababang presyo yung mga phone na to. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.